Thank you. Thank you very much, Flor, for that song, reminding us that we are to live our lives one day at a time. Maayong buntag sa inyong tanan, mga igsoon. Kamusta na kamo din ha? O mas labaw nga gipahugtan karon ang bantay ang pagtakod sa sakit sa COVID-19 tungod kay na diskubre nga ang ang coronavirus is a aerosol, no? Dili lang siya droplet, aerosol, mas gagmay pagyud, mas pino that can float in the air. So while you are sitting there, no, kinahanglan sulob gyud mo sa inyong face mask. Ako kay murag layo naman ko dire, okay lang. And matud pa sa doktor, 80 to 100% na maprotektahan ka kung you are wearing your face mask, especially sa public places. So, we should always wear our face mask, labi na kung nakakita sa publiko. We'll continue our study on the book of Joel. We're now on chapter 2, verse 18 to chapter 3, verse 21. So let's open our Bibles, please, on that portion of the scripture, Joel, chapter 2, verse 18, hangtod sa chapter 3, verse 21. This would be the last portion sa atong pagtuon sa book of Joel, ikatulong nga mensahe nga atong gihimo niining bahin sa kasulatan. Ang uluhan sa atong mensahe, mga igsuon karon nga buntag, looking behind the pandemic. Looking behind the pandemic. Sa di pa ta magpadayon, mag-aampo kita. Let's bow our heads, we will pray. Our most gracious, loving Heavenly Father, Lord, kahibulungan gayud ang imong grasya sa among mga kinabuhi. Amahan, nga kami nahimong mga recipient, beneficiary sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kaluwasan, sa imong kapasayloan, sa kinabuhi nga walay katapusan. And we thank you, dear Heavenly Father, so much because we know that we don't deserve this, Lord. Dili kami angay ni ini nga tanan. Truly, your grace is wonderful. It is amazing. And Lord, karon nga buntag, nagpasalamat usab kami nining kahigayunan nga makapamalandong sa imong pulong, makatuon sa mensahe nga buot nimo giamahan ipaabot sa among kinabuhi sa book of Joel. Sa imong pulong pinaagi sa kang propeta nga si Joel. I pray, Lord, nga gamiton nimo imong kubos nga alagad, ang balaang espiritu magalamdag kaniya ug kanamong tanan, ang imong pulong Ginoo masabtan namo ug ang mga challenges, ang mga hagit sa pagkinabuhi, pagpangalagad diha kanimo Ginoo among madawatan ug among mabalon sa padayon namo nga pagkinabuhi ug pag-alaga diha kanimo. Thank you for each and everyone who are here. I pray this in Jesus' name. Everyone will say, Amen. Amen. Adunay usa ka biyahe sa eroplano. Many of you had experienced a flight, no? Going to perhaps Manila, Cebu, Palawan, or going to Bangkok or Singapore, na kamo experience na ng pagsakay sa eroplano. But this flight, kining biyahe sa eroplano, mga igsuon, gitagbo o dili maayo nga kondisyon sa panahon. It was a bad weather nga ilang naagihan, and the flight experienced great turbulence. And the flight stewardess was announcing to all the passengers, ingon sa stewardess, that passengers are requested, all must be seated, no? And fasten your seatbelts, kay kon kayo, lihok kayong eroplano.
ug sa nagkadugay na murag nagkusog na gyud ang hangin ug ang bagyo nga ilang nagihan nga ang eroplano murag magsige na og ambak-ambak, magsige na kanaog tanan nga pasahero mga higala mga igsuon. Pertig yun nilang hadlukan na nga hadlok silang tanan naay nagsinggit, no? Imagine nimo na musaka unya munaog. Di ka kasinggit na naka-experience mi gyunana pod nga flight pero dili kayo to. But this one is so strong ang mga pasahero murag nataranta na sila, nangahadlok na sila, nanghilak na sila. But in the flight, sa taliwala sa kahadlok sa tanan nga mga pasahero, may isa ka bata nga, kalma lang gid sa kayo. It was so cool. Murag wala lang gid siya kabalaka, lingkod lang siya dito. Murag kanta-kanta pa siguro siya. And finally, tugpar gid sila, nakalanding sila sa eroplano. Ug dayon nila pagpanganaog, nahibulong man ang mga pasahero aning bata. Nganong wa magyud ni siya gikulbaan nga perti naman natong hadlok dito sa bagyo nga atong agihan kaniya. And so many people had asked this boy, ingon sila nga nganong wa man ka nahadlok ganiha nga perti naman tong kusog naman kaayo ang ambak-ambak sa eroplano sa bagyo nga atong nagihan. Og nakahibalo mo unsay ingon sa bata sa ilang tanan. Ang piloto ani nga eroplano akong tatay. The pilot of this plane, of this flight is my father, is my dad. You know what? Even though sa flight sa atong pagkinabuhi, maka-inkwentro ta og mga great turbulence. Sometimes we're facing a future that's unpredictable. Worrying, murag mapalaka na ka, murag mahadlo ka na, frightening. But when you know and when you trust who is in control of everything, your fears and your worries vanishes away. Di ba? Sa atong pagbanaw, sa ato ang pagkinabuhi, sa usahay, maka-inkwentro kita sa mga difficulties in life, no? O batiun tagkabalaka, kahadlok, unsa na lang kay mahitabo sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, you know? Pero di ay ko nahibalo ka kung kinsa ang nagkontrolar sa tanan nga mga hitabo sa kinabuhi. Ang atong kahadlok ug atong kabalaka mawala ra. That's the precious message or meaning particularly sa pangalan ni Joel. Joel means Jehovah is God. The Lord is God. It speaks of that God who is on His throne and who is in control and sovereign in all events of the history. Maunang but ipasabot sa pangalan ni Joel. Ang Ginoo mao ang Dios, but ipasabot siya ang labaw sa tanan, siya ang may pagkontrolar sa tanan nga panghitabo niining kasaysayan sa atong kinabuhi ug sa kalibutan ug sa universe, including the pandemics. Especially ang pandemic. We know sa atong pagtuon sa milabay nga si Joel, mga igsuon, mibutho sa history and in the ministry sa pagsangyaw, pagwali sa pulong sa Ginoo when there was a severe pandemic among God's people, particularly Judah, the southern kingdom sa Israel. They were attacked by a very destructive army of locusts in 4 waves. Di ba giatake sila sa dulon? Nga grabe, makagdaot nga dulon. Destructive kayo. Upat kahugna. That's why we read din mga igsuon sa
particularly sa chapter 1, di ba? Chapter 1 verse 4, a sort of review sa chapters nga atong gihagihan unsang ingon din ha. Chapter 1 verse 4, what the chewing locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the crawling locust has eaten. And what the crawling locust left, the consuming locust has eaten. Kundi imong tanaw na, upat kahugna sa klase-klase nga dulon, nga may hugpa, may atake ka sa ilang mga pananom, sa ilang farming, sa ilang pagpanguma. Can you imagine? Wala gyoy nabilin. And the supply of food was cut off. Ang supply sa pagkaon wala na. There was famine and hunger. Imagine if you are in that situation, mga Kristohanon, kung naakaana nga sitwasyon, you cannot help but be worrying. Mabalaka ka, unsa na lang, asa na tagpagkaon yan eh. That is disturbing. Joel came into the scene because he was sent by God to bring a message to his people. Sa kana nga kahimtangan, gipadala sa Ginoo ang propeta nga si Joel aron pagdala sa mensahe sa Dios. Ngadto sa iyang mga katawhan. So, we learn from chapter 1, mga igsoon, sort of review. We learn in chapter 1, gisaysay ni Joel dinhi, ngano man nga ang mga kalamidad nagaabot sa atong kinabuhi. Number 1, nag-ingon si Joel sa chapter 1 verse 2, calamities, God allow calamities to come to call our attention. Aron pagtawag sa atong atensyon, ingon si Joel sa chapter 1 verse 2, ingon niya, hear this. Paminawa ninyo kani, give ear, tagain ninyo og dalunggan, igdulungog kining nahitabo sa atong taliwala. Ingon niya, look at this. Has anything happened like this in your lifetime? Naabay nahitabo ani sukad sa tibuok ninyong kinabuhi? Murag atong COVID-19. We've never heard na sa atong lifetime, di ba? The last time nga doon na yung pandemic was in 1918. Karon, 2020. But in our lifetime, we have never experienced isama niya nga pandemic sa kalibutan. Because why God is calling the attention of His people? Because many times people are busy. That's our problem. Busy for anything, for everything, and we have no time for God. Manabisi ta sa daghan mga butang, ug ang problema kay wala na ta panahon sa Ginoo. God sends these calamities to call our attention, to stop us. And secondly, ingon si Joel na chapter 5 hangtod sa verse 12, calamities come not only to call our attention but to wake us up. Pagpukaw sa ato, particularly in verse 5, unsang ingon ni Joel, awake you drunkards and weep, and wail all you drinkers of wine, because the new wine, for it has been cut off from your mouth. Awake, pagmata kamo. Kamo nga mga palahubog, ngano man nga gisingle out dinhi ang palahubog, because if there is one thing that we can say sa usa ka taong palahubog, mauning tao nga walay lain gyud na hunang ngiyarag yung inom. Baalag unsa nang mga mahitabo diha. Sa uban nga mga butang, and when they are drunk, they are insensitive. Di na sila kay balo kun unsay mahitabo. Wa sila kabalo nga didto na day sila natulog sa kanal. And I believe nga di lang ni nag-refer sa mga literal nga mga drunkards, but it also Joel was using this to picture the lives of God's people, pagulagway sa kinabuhi sa mga tao, mga Kristohanon, sa mga magtutuo, ngano man sa katawhan sa Dios, because people are becoming insensitive, spiritually insensitive. They don't know what's happening, mga Kristohanon, sa ilang mga kinabuhi. They are intoxicated with so many things of this world, to the point that they are already
they already have lost the awareness of what's going on with their spiritual lives. Di ba? Nahubog na ta sa daghan nga mga butang diri sa kalibutan nga murag wa na nato na matikdi unsa ang kahimtangan sa atong spirituhanong pagkinabuhi. So God allows calamities to come to wake us up, to call our attention. And number 3, there's a chapter 1, to cause us to cry unto God. Aron nga magduol kita sa Ginoo, magluhod kita sa Ginoo, maghilak, manawag kita sa Ginoo, di ba? Ngunang mabasa nimo sa verse 14, Joel chapter 1 verse 14, unsa ingon din ha? Consecrate a fast, call a sacred assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God, and cry out to the Lord. Maghilak kamo sa Ginoo, magampo kamo sa Ginoo, magduol kamo sa Ginoo, magsimba kamo sa Ginoo. Mga Kristohanon, mo nang katuyuan ingon pa ni Joel nganong ginatugot sa Ginoo ang calamities. But as the message of Joel was going on in his book of Joel, now we see that he uses locust pandemic to project a near future judgment and a distant future judgment. Di ba? Sa chapter 1, naghisgot siya mahitungod sa pandemic, tungod sa locust. Ug iyang gigamit kini karon sa nagpadayon siya sa iyang mensahe, chapter 2, chapter 3. Aron pagpakita sa mga katawhan sa Dios, ni tanawa ninyo, ni ay musunod pang mga paghukom nga ipaabot sa Ginoo sa iyang mga katawhan ug judgment in the future sa layo nga kaugmaon dinhi makita nato sa Joel. So in chapter 2, mga igsoon, atong makita nga naghisgot na pud si Joel sa lain nga judgment sa Ginoo. What was that, mga Kristohanon? Ingon dia sa chapter 2 verse 2. A day of darkness and gloominess, a day of clouds in thick darkness, like the morning clouds spread over the mountains. A people come great and strong, daylight of whom has never been, nor will there ever be any such after them, even for many successive generations. Joel was talking in chapter 1 about the attack of the locust. Chapter 2, he is again talking about the attack of foreign nations, mga army, mga warriors sa mga uban nga nasod nga moatake sa ila. Mao nang ingon diha sa chapter 2. So iyang gipakita din ha, gigamit niya ang locust pandemic sa pag-ingon nga panukaran, sa pagpakita sa iyang mga katawhan, sa katawhan sa Dios nga naay lain pa nga paghukom nga moabot sa atong kinabuhi. Kini atake sa mga nasod, sa mga tao, great, strong, mga fierce, brutal, violent, destructive. Giton na nato na sa miagi nga Domingo. Ug ingon si Joel, paano kita makaiskapar sa judgment sa Ginoo? And then ato nakatunan, number 1, there was this caution of God, warning sa Ginoo. Ingon din ha sa verse 1, blow your trumpets, sound the alarm. Pagbabantay, pagpaandam, pagpasidaan ka nato nga dunay paghukom. And then gisaysay ni Joel din ha kung unsa ka ngilngig, unsa ka destructive, unsa ang destruction, desolation, how dreadful this enemy, the attack of enemy is that's coming. But also, makita po nato diya sa chapter 2, verse 12 to 17, not only the caution of the Lord, but also the invitation from the Lord. Nag-ingon sa Ginoo, return to me. Balik ka mo dinhi sa ako. Turn to me with all your heart. Di ba mga igsoon? So, kung imong i-summarize, chapter 1 is talking about, sa chapter 1, talking about God is giving us warning.
about of the coming judgment. Now, in chapter 2, verse 18 to chapter 3, verse 21, mga Kristohanon, God is giving us hope. God is giving us comfort and encouragement. God is giving us the assurance, mga igsoon, mao na dinhi ang unod sa atoang pagtuon gikan sa verse 18 sa chapter 2 hangtod sa chapter 3, mga igsuon. But ipasabot nga kini nga bahin sa kasulatan, ang tuno niya is happy. There's gladness, there's joy. Ang iyang mood, ang iyang feeling, mga igsuon, is malipayon. Look at particularly verse 21 to 23 sa chapter 2. Unsang ingon din na sa Ginoo, "Fear not, O land, be glad and rejoice." Be glad and rejoice. Ayaw kahadlok yuta. Ayaw kahadlok mga katawhan nako. Magmalipayon kamo. Be glad and rejoice, for the Lord has done marvelous things. Verse 22, "Do not be afraid, you beasts of the field, for the open pasture are springing up. And the tree bears its fruit, and the fig tree and the vine yield their strength." Verse 23 sa chapter 2 nagingon, "Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He has given you the former rain faithfully, and He will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first month." So, dinhi mga igsuon, sa earlier, ang warning sa Ginoo, hadlok kaayo ang mamahitabo sa panahon sa paghukom sa Dios. Apan dinhi sa sunod nga section sa maong wali ni Joel, he was talking about hope, comfort, assurance. Ug nagingon sa Joel, "Be glad, rejoice." Now, what Joel is doing here is we are to look beyond the pandemic. We are to look beyond our difficulties, our hardships, our sufferings, because God has a wonderful plan. He has a bright future prepared for His people. And as God's people, we need to look beyond the pandemic, mga igsuon. Dili lang na magtanaw ta sa pandemic kung saan na lang atong kinabuhi, perting lisura. Atong tan-aon beyond sa pandemic. We are not to lose our hope. We are not to be discouraged. We are not to grow weary. And the whole intention, mga igsuon, that God give us the message here in the book of Joel is for us to be all the more faithful to Him in the midst of crisis. Mao na ang mensahe sa Ginoo. Because, ingon ni Joel, because the day of the Lord is near. The day of the Lord, ang adlaw sa Ginoo hapit na. Unsang ipasabot na ng adlaw sa Ginoo, kalima ka na, gibalik din ha. Sa chapter 1, verse 15, mention ka na din ha. For alas, for the day of the Lord is at hand. It shall come as destruction from the Almighty. Gimension sa chapter 2, verse 11, ang day of the Lord. Unsang iyon? The Lord gives voice before His army, for His camp is very great. For strong is the one who executes His word. For the day of the Lord, great and very terrible. Who can endure it? Chapter 3, verse 14. Kung tanaw ninyo sa chapter 3, verse 14, ingon dinhi ang pulong sa Ginoo, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. Mga igsoon, makita nato dinhi nga kapila gigamit ni Joel, of the Lord is near. Unsa mang ipasabot sa the day of the Lord, niyang kahulugan sa the day of the Lord. The day of the Lord refers to the time when God will intervene decisively for judgment and or salvation in future history. Mao nang ingnon sa the day of the Lord.
It is the time, panahon ka na nga ang Ginoo mag-intervene decisively para sa paghukom ug sa kaluwasan sa future history. Mauni ang ipasabot ni Joel dinhi sa the day of the Lord. And to expand more our understanding about the day of the Lord, dimension po ni sa mga apostoles. Si Apostle Peter, si Apostle Paul, like turning your Bibles to 1 Corinthians chapter 1 verse 8. 1 Corinthians chapter 1 verse 8. Unsang ingon ni Apostle Paul, kini si Apostle Pablo na nag-mention sa the day of the Lord, who will also, verse 8, confirm you to the end, that you may blameless in the day of our Lord Jesus Christ. In the day of our Lord Jesus Christ. Sa adlaw sa atong Ginoo, gimension po ni mga igsuon diha sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 2. 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 2. Unsang ingon ni, but concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you, for you yourselves know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. Ang adlaw sa Ginoo, which a day for judgment and or for salvation, will come just like as a thief in the night, sama sa pag-abot sa kawatan. Nga walay announcement, unexpected, dili nato nahibaluan mga igsuon. Si Peter nag-mention po sa the day of the Lord, 2 Peter chapter 3 verse 10. If you are following me, 2 Peter chapter 3 verse 10. Unsang ingon dinhi sa pulong sa Ginoo, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up. Matod pa ni Apostle Pedro, the day of the Lord will come. Pareha sa pag-abot sa kawatan, di na to nahibalan. Ug ingon dinhi, kining langit mawala, will pass away with a great noise. Og ang tanan nga mga butang dinhi sa kalibutan, this earth, will be burned, sunugon, will be melted with fervent heat. Pagatunawon ang tanan nga butang. So, look at this. When we say day of the Lord, it covers the time from the rapture, great tribulation, 1,000 years of the Lord Jesus Christ, and the new heaven and the new earth. Mao kana. That's in the future history. Mao na nang gihisgot din mga igsuon ni Joel. O gisaysay nato, makonect nato na siya sa panagna usab nga gihatag kang Apostle John sa book of Revelation. From time to time, we will be connecting verses from Joel ug dinhi sa book of Revelation, mga igsuon sa atong pagtuon. Joel was saying here, the day of the Lord is a special time. We should all be looking forward. The day of the Lord. That's why he used the word here, gigamit ni Joel dinhi, balik kita sa Joel, sa chapter 3 verse 1 mga igsuon. Notice ang word niya, gigamit ni Joel dinha. Ingon sa verse 1, Joel chapter 3 verse 1, for behold, in those days and at the time, when I bring back the captives of Judah and Jerusalem. Ingon si Joel, behold! Unsa man na sa Binisaya, tanawa. You know, ang word na behold din na mga Kristohanon is a command calling for an urgent attention, to pay attention, to arouse our attention, and let's be introduced to a new and extraordinary fact of considerable importance. Ang ingon ni Joel, tanawa ra gud ninyo. Because I believe this is their first time nga nakadungog sila nga,
Nada ingon ana nga panahon. Nada ingon ana nga panghitabo sa kaugmaon. Busa ingon si Joel, tanhawan ninyo ni. He was excited. This word behold is drawing attention to something particularly worthy of observation. Daghang kay kagihimo mong iyong nga undang sa diha tan-awa ra gud niyo. Mo nang buting no ni Joel, it is a word of wonder, matod pa ni Spurgeon, it is intended to excite admiration. We are to look, and when you have looked at it, kana bang makaingon ka nga, wow, pagkanindot di ay no, pagkagwapo di ay, wonderful, glorious. Mao nang buting no ni Joel din, mga igso. Judgment para sa mga dautan, mga nagsalikway sa Diyos. Kaluwasan, himaya, panalangin para pud sa mga katawhan sa Diyos nga nagtuog kaniya unsa man ngano man nga nahimo kani nga wonderful and glorious happening when the day of the Lord will come. Because number one, dunay tulo dinhi, we would not be able to finish this, but let's take number one. The day of the Lord is wonderful and glorious because it is time of restoration of God's people. Time of restoration of God's people. Chapter 2 verse 18 to chapter 3 verse 1, di ba makita nato? Una din nga restoration sa Ginoo sa iyang God's people, material restoration. That's what we read sa verse 18 sa chapter 2. Unsang ingon diha? Then the Lord will be jealous for His land and will pity His people. The Lord will answer and say to His people, behold, I will send you grain, new wine and oil, and you will be satisfied with them, by them. I will no longer make you a reproach among the nations. And then ingon niya sa verse 20, but I will remove far from you the northern army and will drive him away into a barren and desolate land with his face toward the eastern sea and his back toward the western sea, and his tents will come up and his foul odor will rise because he has done wondrous things. Unsang ginasaad sa Ginoo dinhi? Magpadala ko sa inyo sa pag-grain, produkto sa inyong uma. Hindi, gipadayon na niya padayon na niya pagsaysay dinhi sa mga musunod nga mga bersikulo like versikulo 24, the threshing floor shall be full of wet, the vats shall overflow and with new wine and oil. Verse 25, so I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, the chewing locust, my great army which I sent among you. Verse 26, you shall eat in plenty and be satisfied. So, ingon sa Ginoo, i-restore nako diya sa inyong kinabuhi ang material nga mga panalangin, supply and satisfaction. And His provision causes us to praise Him. That's in verse 26. And to know that His presence is with us. Diba? Mabati nato nga bisan sa kalisod. Unya, nakita nato ang supply sa Ginoo, mayong kita nga naagyod nag-uba ng Diyos sa ato mga kinabuhi. But not only He was talking about restoration on material aspect, but also restoration in spiritual aspect. Di ba? Verse 28 to 32, chapter 2. Unsang ingon din verse 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions, and also on my men servants and on my maid servants I will pour out my spirit in those days. Ingon sa Ginoo, ibukbuk ko sa inyo ang akong espiritu. Now, pouring of the Spirit here, particularly in all flesh, kanang pagbutang sa Ginoo sa iyang espiritu sa Old Testament, mga igsuon, ang bot ipasabot niya sa Biblia, when God pours His Spirit, many times in the Old Testament, is to equip
a particular individual to do a particular task. Sama sa usa ka propeta, sama sa usa ka hari, nga gamiton siya sa Ginoo sa pagbuhat sa iyang kabubuton, iyang butangan kana nga tao sa iyang espiritu aron nga duna siya gahom og kapasidad sa pagbuhat sa buluhaton gihatag sa Ginoo. But also on the other hand, ang pagbutang sa Ginoo sa espiritu is to establish relationship with our God. So the pouring of the Spirit, mga igsoon dinhi, speaks about establishing relationship with God and equipping us to do His service. Kani nga passage, gimension ni Apostle Peter sa Pentecost. Joel, ha? Pila pa gatos katuig ang milabay, aya si Apostle Peter. But Apostle Peter knew the writings of the prophets. Ug mabasa nato dinhi sa Acts chapter 2. If you open your Bibles on that passage, please. Acts chapter 2. Verse 17 to 21. Acts 2, 17 to 21. Tanawan ninyo unsang ingon ni Apostle Peter. The day of Pentecost. Ang balaang Espiritu nagkunsad na sa mga tao. Diba? Doon na to'y mga kalayo, dila nga puro magkalayo sa mga ulo sa mga tao. Libo-libo ka mga tao nga gikunsaran sa balaang Espiritu. And then, the people around, because they were already speaking in tongues, di ba? Nagsulti sila sa mga dila. Buti pasabot, ang lingwahe nga dili nila kaugalingon nga lingwahe. Og ang mga tao nga nasa palibot, giingnan ng mga apostoles, na unsa man ning inyong mga kauban, kaning inyong mga membro nga murag nangahubog naman ni sila kay nagayaw-yaw naman sila sa ilahang mga unsa nga mga sinultihan. Ang tubag ni Apostle Peter, gi-quote niya kaning Joel, kaning atong gibasa sa Joel. Unsang ingon niya? Joel chapter 2. Acts chapter 2, verse 17 to 21. Acts 2, 17 to 21. Verse 16. But this is what was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see visions, your old men shall dream dreams, and on my men servants and on my maid servants I will pour out my Spirit in those days, and they shall prophesy. Verse 19, I will show wonders in heaven above, signs in the earth beneath, blood and fire, vapor of smoke. The sun shall be turned into darkness, the moon into blood, before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Di ba mo kana ang giingon ni Joel sa chapter 18? It was a quote verbatim. Di ba? Word for word giingon ni Apostle Peter. Mao na kani ang ingon ni Propeta Joel nga ang Dios magbubo sa iyang espiritu sa tanan nga mga katawhan. You know, mga Kristohanon, pinaka-importante sa atong kinabuhi ang ministry sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Siya maong nagahatag sa ato sa kasarangan nga makaalagad kita sa Ginoo. And in many instances dinhi, di lang kini, because in chapter 2 verse 17 to verse 21, ang pagbubo sa balaang espiritu ngadto sa mga Hudyo, sa mga Israelinhon. But you can read in Acts chapter 10 verse 44 and 45 that also sa pamilya ni Cornelio, sa nagwali na si Apostle Peter didto kanila, ug diha mabasa nato sa Acts, very important kini nga verse busa atong tanawon, Acts chapter 10 verse 44 to 45. Unsang ingon dinhi mga Kristohanon? 44. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. The Holy Spirit fell upon those who are hearing the words. And those of the circumcision, buti pasabot, mga Hudyo, mga Israelinhon,
who believed were astonished na tingala sila, as many as came with Peter, because the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Ang pouring of the Holy Spirit sa Old Testament sa mga Hudyo ra. Dili sa tanan nga tao. Pila lang ka mga tao kung kinsa ang gamiton sa Ginoo sa buluhaton. Pero dito sa Book of Acts, sa dihang nagwali si Apostol Pedro sa mabagang duot sa mga katawhan, mga Hudyo, the Holy Spirit came down. Ug sa nagwali si Apostol Pedro sa lahi nga grupo sa mga tao, hintil nga si Cornelius, the Holy Spirit has been poured out. Mao kani ang partial nga katumanan mga igsuon sa giingon ni Joel, the Spirit of God will be poured out on all flesh. Let me tell you this morning, igsuon, nga dili ikaw Kristohanon if you do not have the Holy Spirit in your life. Sa dihang bituo kita kang Kristo, naghinulsol sa atong sala, gidawat nato si Jesus Christ nga atong manuluwas. Ang Diyos nagbutang sa iyang Espiritu sa atong kinabuhi. Silyo sa Diyos dinhi sa atong kinabuhi nga kita iyang mga katawhan. But also at the same time, not only speaks of a relationship with God, we being His children, but also it is the equipping of God. Ang paghatag sa Ginoo sa ato sa kagahom nga makahimo kita sa pag-alagad sa Ginoo, mao nang buting no dinhi mga Kristohanon. And then as we move down here sa mga verses, makita nato dinhi nga naghisgot si Joel sa chapter 3 verse 30 to 32 mga igsuon, and we will end with this verses here for the time being. Ingon dinhi sa verse 30, and I will show wonders in the heavens and in the earth. Behold, or blood and fire and pillars of smoke. The sun shall turn into darkness and the moon into blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be deliverance, as the Lord has said, among the remnant of whom the Lord calls. Ang say buti pasabot ni Joel dinhi. I will show wonders in heavens. Blood and fire and pillars of smoke nga makita nimo sa kalangitan. Before the coming of the great and awesome day of the Lord. He was speaking about the day of the Lord, mga igsuon. Kung imong tanawon sa Book of Revelation, mao kanang timailhan sa adlaw sa Ginoo. Nga ang adlaw mungit-ngit, ang bulan mungit-ngit, ang bituon mungit-ngit, ang mga linog. Mabasa nato na din na particularly in Revelation, dunay mga passages such as Revelation chapter 6 verse 12. Revelation chapter 8 verse 12. Nga, atong basahon. Pakliyo nato para makita. Chapter 6 verse 12. Dini sa pinadayag. So, Job was talking about a distant future prophecy. Chapter 6 verse 12. Unsang iyon, I look, kini si Apostle John kini, I look when he opened the sixth seal, and behold, there was great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became like blood. Chapter 8 verse 12. Then the fourth angel sounded, and a third of the sun was struck, a third of the moon, and a third of the stars, so that the third of them were darkened. A third of the day did not shine, likewise the night nangit-ngit. So ang tanan mga tao makahibalo nga lahi nani nga panghitabo, it is already a signal that the day of the Lord has come. And the sun will be darkened and the moon will be darkened. And it is a terrible time, mga Kristohanon. It is a time of judgment sa mga dautan ng mga tao. Ug kahibalo ka, ang response sa mga tao niadtong panahona, they will curse God. They will blaspheme God. Basahon nimo na sa Book of Revelation. Kipirting paita, na ilinog na mga sakit nga klase-klase, ilang nga tungluhon ng Diyos. Pero ingon sa versikulo
whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang context kana nga bersikulo, diha sa mga tao nga nagilaid sa kalisod, sa mga kasakit o sa mga paghukom sa Dios. Nga imbis sila maghinulsol tungod sa kalamidad o sa mga lisod nga kahimtang sa pagkinabuhi, ila hinungtunglohon ng Dios. Kung nag-ingon ang bersikulo, apan siya nga magtawag sa Dios, sa pagtuog sa paghinulsol, maluwas siya. Restoration material, restoration spiritual, but the last here, the restoration national or political restoration. Look at this. Chapter 3, Joel, verse 1. We will end with this. For behold, in those days and at that time, when I bring back the captives of Judah and Jerusalem. For all time, mga Kristohanon sa history, ang mga Israelites are scattered. Nagkatibulaag sila. Maski karon, kumuadto ka sa Israel, mas daghan pa ang mga Hudyo nga nagpuyo gawas sa nasod sa Israel, like nagpuyo sa Europe, nagpuyo sa Oceania, sa Australia, o sa uban, bisan sa Pilipinas na may Hudyo gani diri. Mas daghan pa ang mga Hudyo nga naa sa gawas sa kaysa nagpuyo nga mga Hudyo nga naa sa Israel. They were scattered abroad. Sa history, tungod sa mga pagluto sa ila, tungod sa pag-atake sa ilang nasod. But every Jew, every Israelite is looking forward to going back home. Nga makauli sila. O gitawag ka na nga, Aleya. Aleya. Homecoming sa mga Hudyo. O ang mga Hudyo, kung tanaw nimo sa history, sa news, abi nimo ka ng mga unsay kakahitabo sa Israel, urasan po na, timepiece po na sa Ginoo, bantayan mo na. Because kung ang mga Hudyo gani, muuli na, gikan sa Paris, gikan sa England, gikan sa uban nga mga nasod, muuli na gani na sila sa Israel. The day of the Lord has come. And that is something exciting for God's people nga, wow! Makauli sila, si Joel, nag-ingon din, hey. It is God causing them to come back to their home place, mga igsoon, busa nga, the day of the Lord is wonderful, blessed. Nga naman, mga igsoon, it is a time of restoration of God's people. And in the next Sunday, matun-an po nato din, hey, that it is also a time of retribution of godless people. Panahon po ni sa pagsilot sa mga tao nga nagsalikway sa Dios. Terrible. Makahadlok. Manggisulti na sa Ginoo daan nga mauning matagamtaman sa mga tao nga nagsalikway sa Dios para nga mapaandaman kita. And not only a time of retribution on godless people, it is also a time of realization of God's promises. Realisasyon sa mga saad sa Ginoo. Looking beyond pandemics. Mga igsoon, we're all affected by the pandemic. Badly affected. No? Tanan, halos na, apektuhan tanan ng atong lihok. But let's look beyond this pandemic because the day of the Lord is coming. It is a time of salvation among God's people. O gihatag kini nga mensahe sa Dios to encourage you and me that we are not only to look on to focus our eyes sa mga difficulties, sa mga hardships of pandemics, of calamities that we are in, mga igsoon. God wants us to look of this day, special day, exciting day. Ingon si Joel, behold! Kung niya ikaw karon nga igsuon, nga kita sa kaluya, sa kalaay, tungod sa atong kahimtangan, mao kaning mensahe sa Ginoo sa ato. Sa pagdasig kanato, pagpadayon nga matinumanon diha kaniya,
taliwala sa krisis nga atong giatubang karon. Looking beyond the pandemics, may the Lord bless His word. Magaampo kita. Father, we thank you for this message, Lord, that you have given us this morning. Matuod, Amahan, nadisturbo kami, naluyak kami, naapektuhan kami, Ginoo, sa mga panghitabo sama ni ini nga pandemics. Panikaw, naghatag ka namo sa mensahe na we are to look beyond the pandemics. There is a great day that is coming, the day of the Lord. O ginaot, Amahan, nga kining mensahe, Lord, will find place in our hearts. As we now come sa paghinumdum sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross, hinaot, Ginoo, nga all the more we would appreciate how blessed we are diha kang Ginoong Hesus Kristo. How blessed we are that the Spirit is poured upon our lives. How blessed we are that we have your word that brings blessing sa amo ang mga kinabuhi. O Amahan, panalanginan nimo kining imong mga katawan o ang imong pulong diya sa ilang kasing-kasing. For this we pray in Jesus' name. Amen.